Huwag ka ho munang umigsit guys dahil meron po akong bonus tip. So ang bonus tip ko po ay Hi mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Ang topic natin po ngayon sa video na ito ay update lamang po sa aking mga biik na yan, yung third parity po. Sila today ay 12 days old na po since birth. Kung bago ka pa lang guys sa aking channel, kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po and click the bell ring para po updated ka palagi sa mga bago ko pong ina-upload sa simple video sa pag-aalaga ng baboy. Direct to the point number 1, ang mga biik na yan ay noong 3 days old sila ay nakapagbigay na po ako ng iron 1 ml per head. Yan po ang isa sa mga advice ng akin pong veterinarian. Noong sila po ay nag-edad ng 11 days old since birth, kahapon lamang guys, nagkapon po kami guys sa tatlo kong mga biik na lalaki dito. Ayan guys oh, yung number 2, tapos number 3, and then yung number 6. Asa na ba? Medyo nabura kasi guys ang sulat. Ayan sa ilalim guys oh, ito guys oh. Ayan. So sa tatlo po sila na kinapon namin, ako po ang nagkapon sa dalawang biik. Kasama ko pa rin po yung aking technician. So dito guys, oh, ang amin pong ginamit, meron akong nabili sa Lazada noon na blade, no? Tapos po, naglagay kami ng 1 capsule per head sa mga biik na kinapon namin. Itong amoxicillin capsule. Itong amoxicillin capsule guys ay nilagay namin sa sugat po ng mga biik na kinapon namin. Hindi po ako nakabili guys ng ng wound spray combinix, pero sabi ng technician ko okay na yan. Tapos nag-inject din po sa technician ng iron na dextran. So 1 ml per head. Nilahat na lang po namin guys, lahat po ng mga biik ko, yung 10 po ay binigyan po ng technician ko ng iron 1 ml per head. Ang ginamit naming karayom, ito pong 1/2 inch po na 19 gauge, no? 19 gauge po yan. Tapos meron akong syringe. Yan po ang ginamit namin. Itong mga gamit ko po ay pinanghugasan ko to, pinunasan at nilagyan po ng alcohol. Itong syringe, needle at ang blade na yan. Ito guys, ang mga biik ko, simula noong 3 days old sila since birth ay yung pong time na nag-started po ako or nagsimula po akong gumamit po ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement hanggang po ngayon, no? So yan guys, nalagay ko na kanina lamang ang kunting King's Beta Plus. Kunti lang kasi ito ay kunti lamang to, no, ang tubig. Ito ay 1 cup noodles lamang. So ginaganyan ko lang po, and then ginagamitan ko siya ng syringe. Lahat sila kasi nga po 3 days old sila ay hindi pa sila marunong masyadong uminom ng tubig. Bago ko po makalimutan sa mga beginners dyan, bawal pong ma-stress ang atin pong mga biik na bagong kapon, ano? Bawal po sila paliguan. Huwag ka ho munang umigsit guys dahil meron po akong bonus tip, ano? So ang bonus tip ko po ay katulad po sa tanong ni Kabayang Ryan Ray sa Hulga. Sabi niya, Kuya Dodong, okay lang ba na gawing inahing baboy na napakain na ng finisher feeds kasabay sa ibang fattening? Ang sagot ko po ay opo, pwede pa rin po na gagawin nating baboy inahin ang fattener na babae kahit napakain mo na siya ng finisher feeds. Ganyan po ang akin pong simpleng opinion mga kababayan. Kuya Dodong, kagaya sa aming mga baguhan sa pag-alaga ng baboy, ano po ang dapat na edad nila bago pwedeng tawagin natin ng dumalagang baboy or gelt? So ang sagot ko po ay kapag ang female pig na nag-edad or gumugulang ng 4 na buwan hanggang 5 buwan, yan po ang age nila or age ng baboy na pwedeng tawaging dumalaga or gelt, intended na gagawin po siyang baboy inahin. Maraming salamat po sa pagpanood sa video na ito. God bless po sa ating lahat.